Makakapanayam naman natin si Ana Cloren Jorda, weather specialist mula sa Pag-asa. Ana, good morning. Yes, magandang umaga po, Ma'am Susan. Ganyan din po sa ating mga taga-subaybay. Ana, posible bang abutin hanggang weekend yung pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa na dulot ng trough ng dating bagyong Enteng? Sa ating pagtaya ho, Ma'am Susan, no, hindi na po aabutin hanggang sa weekend yung epekto ng trough o yung extension ng kaulapan nitong dating bagyong si Enteng. So nakikita po natin na yung epekto niya po ay posible hanggang ngayon na lamang dyan po sa may bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So, ibig sabihin ba niyan, dito sa Metro Manila, medyo pwedeng gumanda na ang panahon ngayon at makita na yung araw, makapaglaba na, ang dami ng labada eh. Yes po, dito po Ma'am Susan sa Metro Manila, pati na rin po sa may Central Luzon area, Calabarzon at Mimaropa, ay hindi pa rin ho natin inaasahan na magiging maaliwalas yung panahon ngayong araw, no? At hanggang bukas, posibleng maulan pa rin po tayo dahil nga sa epekto nito pong habagat. So kahit yung trough o yung extension ng kaulapan nitong dating bagyo sa Enteng ay palayo na ho sa ating bansa, pero yung hatak niya ho sa habagat ay mananatili pa rin hanggang bukas. So kung sakali po hanggang sa weekend, doon po natin nakikita na mas magiging maaliwalas na ho yung ating panahon dito sa Metro Manila, pati na rin po sa ilang bahagi pa ng ating bansa. Pero sa Zambales at Bataan, posible hanggang Sabado pa rin ho ay apektado pa rin sila ng habagat. Kaya may mga pag-ulan, may mga bugso na mga pag-ulan pa rin po tayong inaasahan dyan dala ng habagat. Ana, may namamataan ba tayong panibagong sama ng panahon? Sa ngayon po, Ma'am Susan, meron ho tayong binabantayang cloud cluster. Nandyan po yan sa may Pacific Ocean. So monitoring ho tayo dahil medyo makapal po yung kaulapan na yan na kung saan ay posible ho itong maging isang low pressure area at di natin niro-roll out yung possibility na ito po ay maging isang bagyo. Kaya nakikita po natin na kahit sa darating na week po ay posible ma-enhance o mapalakas o mahatak po yung habagat na magdudulot pa rin ng maulan na panahon lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Yung mararanasan natin pag-ulan dito sa Metro Manila at mga karating probinsya, ito ba dahil pa rin sa habagat na hinahatak pa rin itong si Enteng? Yes, tama ho kayo, no? Yung mga pag-ulan po na ating mararanasan ngayong araw hanggang bukas po at sa parating na week ay dala pa rin po ito ng habagat. Though mas hihina lamang po yung intensity lalo na sa weekend, mas kumbaga po yung mga pag-ulan ho natin gabi, hapon, gabi at madaling araw. Pero sa umaga, mas maaliwalas yung panahon natin sa weekend. So habagat po yung magpapatuloy na makaka-apekto po lalo na dito nga sa Luzon area. Dito sa ngayong buwan ng September, ilang bagyo ba ang inaasahan pa natin, Ana? Ngayong Setyembre, posible po ang 2 hanggang 3 bagyo na ating i-monitor ngayong buwan ng Setyembre. Okay, maraming salamat. Ana Cloren Jorda, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga sa iyo. Salamat po, magandang umaga. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.